Panginoon, may request po ako sa iyo. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 11, verses 20 to 25, and I read it for you. In the morning, as they passed by, they saw the fig tree withered away to its roots. Then Peter remembered and said to him, Rabbi, look, the fig tree that you curse has withered. Jesus answered them, Have faith in God. Truly I tell you, if you say to this mountain, Be taken up and thrown into the sea, and if you do not doubt in your heart, but believe that what you say will come to pass, it will be done for you. So I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Whenever you stand praying, forgive if you have anything against anyone, so that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. Nawawalan ka na ba ng pag-asa sa pananalangin? Matagal ka nang nagdarasal pero parang walang nangyayari. Meron kang hinihiling sa Panginoon na kailangan, kagalingan, direksyon, kapayapaan o pagbabago. Pero parang tahimik si Lord. At dahil doon, minsan napapatanong po tayo, pinakikinggan ba talaga ako ng Panginoon? Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo, anumang hingin ninyo sa panalangin, paniwalaan inyong tatanggapin, at ito'y ipagkakaloob sa iyo. Mahalagang maintindihan natin na ang pananampalataya ay hindi parang mahika na kapag humiling tayo ay agad nating makukuha ang gusto natin. Ang tunay na panalangin ay hindi tungkol sa pagpilit sa Diyos na sundin ang ating kagustuhan. Ito'y tungkol sa pagtitiwala na alam ng Diyos kung ano ang tunay na makabubuti para sa atin. Kapag tayo po ay nananalangin, hinihingi ni Jesus na maniwala tayo. Hindi lang po maniwala na kayang gawin ng Diyos ang lahat, kundi maniwala rin na mahal tayo ng Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Minsan po kasi nagdadasal tayo pero puno naman tayo ng pagdududa, ng galit o kawalan ng pag-asa. Kaya sa Ebanghelyo, iniuugnay din ni Jesus ang panalangin sa pagpapatawad. Dahil mahirap manalangin ng buo ang tiwala kung mabigat ang puso natin. Ang pananampalataya ay hindi lang pagsasabi ng, Panginoon, bigyan mo ko nito, bigyan mo ko nito. Ito po'y pananampalataya ng pagsasabing, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo kahit hindi ko pa nakikita ang sagot. May mga dasal na agad sinasagot ng Diyos. May mga dasal din pong dahan-dahang tinutupad. At may mga dasal na iba ang ibinibigay ng Diyos dahil mas maganda ang plano niya. Pero sa lahat ng yon, isang bagay ang sigurado, hindi kailanman bingi ang Diyos sa ating mga panalangin. Inaanyayahan po tayo ni Jesus na manalangin ng may pananampalataya. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong mapagod lumapit sa Kanya. Dahil ang Diyos ay kumikilos sa mga panahong hindi natin ito nakikita. At habang tayo po'y naghihintay, matuto tayong magtiwala. Dahil kadalasan, bago baguhin ng Diyos ang ating sitwasyon, pinabago muna niya ang ating puso. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming manalangin ng may buong pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Kapag kami ay napanghihinaan ng loob, palakasin mo kami. Kapag kami ay nagdududa, paalalahanan mo kami, hindi mo kami iniiwan. Linisin mo ang aming puso upang kami ay makapanalangin ng tapat at marunong magpatawad. Naway lagi kaming maniwala na ikaw ay nakikinig at kumikilos sa aming buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.